So pag di ka pa pwedeng tumawid, meron siyang color red. Ano, color green na siya. Nakakita tayo ng dessert. Grabe ang hang. Sulit na sulit. Buti na lang talaga, hindi natin ito pinalampas. So yung crowd here, super kakaiba sa crowd sa Myeongdong. Unlimited pass. Hi guys, andito na tayo ngayon sa may Granhan. So ito yung murang bilihan ng mga pabango dito sa Seoul. Check this. 안녕하세요. Which of this has the sage note? Sorry. Sage. Say. Sage note yan. You say. Ito guys. Ito yung mga notes nila. And you can check the note. Yeah. Also in here, yeah? This one? Okay. So yun yung ano nila guys. Multi-perfume nila. Sweeping, Lucy, Vivian, Lumberjack. Ito guys yung mga pabango nila. Kasi may mga pangalan siya. So for example, in this case, ito yung perfume line nila. Ayan siya. So that's 130 ml, 55,000 won. Tapos meron silang T, top note. Yung M, middle, MB, yung base nila. So ganyan mo siya babasahin. Yung signature perfume nila, 50 ml, 110. Ito lang yun. Ito lang siya kaliit. It's 110. Okay. $52,000? Thank you. Thank you so much. Pabili na tayo guys na pinakamurang perfume. And this is it. Okay. So next stop, hanap muna tayo guys ng mauupuan kasi magti-take lang tayo ng call. So work muna tayo and let's see. Okay? Price niya guys 3,600 to 2,000 2,900 3,000. So guys, isang set 4,000. Rice donut 4,700. Sausage 3,200. Long sausage 4,100. Hi guys! Welcome again to our YouTube channel. So today, nandito tayo ngayon sa Hongdae. And according to our research, this is the new Myeongdong. So, or rising Myeongdong. So, tingnan natin, i-confirm natin yan. Kung ano makikita natin dito sa may Hongdae. So, tara, samahan nyo ako. So, for your information guys, from the University, Hongkik University MRT or subway station, ito na yung una nyo makikita agad. So, meron malaking Medicube here na boutique or shop. Nag-umpisa na magpakita guys yung mga stores. So, Blue Elephant, Coffee Bean. So, maganda na kayo guys ng pera nyo kasi kailangan nyo talaga mag-shopping. So,
So, katulad ng sinabi ko sa inyo, no? Ayan, galing tayo kanina dun sa street ng Seoul Hongdae, which is yung sa may area of the Hongik University Station. So, kung gusto niyo guys na makita talaga yung buong street ng Hongdae, ayan o, punta kayo dyan sa may road, Red Road Culture Arts, and also dun sa area ng Mapo Tourist Information Center. So, some of the things agad guys, no, na mapapansin mo kapag dumating ka dito sa Hongdae is yung crowd. So, yung crowd here super kakaiba sa crowd sa Myeongdong because makita mo dito puro bata. Ito yung pinupuntahan ngayon ng mga Gen Zs and Millennials compared syempre sa Myeongdong, no, na very heavy na yung tourist. Meron dyang Red Road Toilet, H&M. There's a big New Balance store here. Mga anik-anik, pasalubong. So guys, sobrang haba nitong stretch na to. Ayun, tingnan nyo na lang. Bahala na kayo guys mag-pause para makuha natin sila lahat. So majority, itong mga nakikita natin ng mga damit is between 10,000, 15,000 won. Okay, nasa 400 to 600 pesos. Naka-Korean attire or look ka na. Mga t-shirts guys, 16,000, 20,000 won. So this one's 15,900, mga t-shirts na sold. This guys, 15,900 is mga nasa 600 pesos. Ito, ganda diba? On sold. So 19,900. These are plain black. Mga plain lang siya na t-shirts. Mga cargo pants for ladies. Banding pants, 27,900. 19,900. 19,900. Closely 800 pesos. Cup. This is 15,900. Sorry, nakapayong ako because medyo maambon na rin dito ngayon. Okay, so mga t-shirts for 14,900. This is almost 800 pesos. Mga shorts, mga around 800 pesos also. So this is dito yan sa another awesome. Okay guys, please take note. 15,000. Yung nga lang nakalagay guys. No try. So ibig sabihin bawal siyang i-fit. So bibili mo na siya as is. Miso photo booth. Mga t-shirts for only 10,000 won. Around 400 pesos. Okay. Meron malaking Lush store here. Lakad lang tayo guys. Trend Pod by Olive Young. Ayan, meron din dyan. So this is what they call Hongdae Festival Street. Lakad-lakad lang tayo guys hanggang sa makita natin ko na meron talaga dito sa may Hongdae. Pero ngayon kasi isa Friday, so in-expect ko talaga maraming tao. Plus, of course, medyo umuulan ngayon. So let's see. Mga karaoke. Tignan nyo guys yung mga stoplight nila dito. So pag di ka pa pwedeng tumawid, meron siya color red. Ayun o, kahit dun sa kabila. Diba? Sabi-sabihin, bawal ka mo nang lumampas dyan.
Hey guys, ano, color green na siya. Inantay ko talaga yung green para pakita ko sa inyo. Okay guys, tara samahan nyo ako kumain ng Dak Galbi for the first timer. Buti pala guys, ang ginawa ko mild lang kasi sobrang niyang anghang. Tapos meron siya mga kasama ng mga sides like this oh. Ito ay yung sauce niya. So I think some radish, pickled radish. And then we will try. Parang to fried onion pancake or omelette. To be honest, first time ko kumain guys ng Dak Galbi. Kahit sa Pilipinas parang hindi ako nakakain. So dito lang. So yung order ko yung chicken and cheese, and I think total bill ko is 18,000. Grabe ang hang. Kahit mild pa lang guys, manghang. For me guys, itong in-order natin is sulit na sulit kasi sobrang laki ng servings. And again, actually yung hanap naman natin dito is yung authenticity, di ba? Meaning yung produkto na first time natin kinakain na mismo yung gawa ng mga Koreans. So guys, parang pantanggal ng anghang. Sobrang anghang din. So all in all guys, I think this is a must-go place or location para sa kainan. So for me, mukhang authentic naman siya because well of course parang 99% ng mga kumakain dito are puro Koreans. And puro sila bata. Actually parang kainan to ng mga university students dito. I mean, yung mga nila dito sa area. And mura siya guys ha. Kasi
Kung hindi ka bibili ng drinks, 16,000 yen. So that's roughly mga 650 pesos. Pero syempre bumili ako ng drinks or soft drinks. So that becomes 18,000. Okay lang naman yung price kasi remember, we're eating authentic Korean dishes mismo dito sa Seoul. So buti na lang talaga hindi natin ito pinalampas, itong Hongdae Dak Galbi. And this is a must visit place and location kapag kayo ay nandito. Hi guys, ayan, tapos na tayong kumain dito sa may Hongdae Dak Galbi. Ayan siya. Okay? So katulad ng narinig sa akin kanina, overall, maayos naman yung store, masarap yung food, maanghang. So kung kayo guys ay naghahanap ng authentic na kainan dito sa may Hongdae, and of course, for the experience, ayan, pwede nyong puntahan yung store na yon. So all in all guys, yung experience natin dito sa may Hongdae is also, sabihin natin, unique and kakaiba because doon sa mga nakita natin na mga kainan, mga street food, and also doon sa mga bilihan and shopping. So doon sa overall natin na nakita here sa may Hongdae, mapapansin ninyo yung mga tao mas bata, mas vibrant yung, I would say, atmosphere. And hindi katulad siguro ng Myeongdong, medyo konti lang yung tao here sa Hongdae. So kung kayo guys naghahanap ng location na sa tingin ninyo medyo, sabihin natin, hindi naman peaceful, pero medyo hindi ganun kadami yung siksikan ng tao or hindi masyadong puno, Hongdae is actually a good place for you. Another tip siguro or another info, medyo mas mura yung mga mabibili nyo dito. Lalo na kung bibili kayo guys ng mga parang mga attire or apparel, mga damit, mga outfits. So because siguro yung concentration of mga tao dito ay mga estudyante. So sa tingin ko, syempre naka-base dun yung mga nagbebenta. So mga sila, mga 15,000, 10,000. Okay? So I hope guys natuwa kayo dito sa may natin, sa may Hongdae vlog natin. So tara, uwi na tayo. Kasi medyo umuulan na. And then naglabas na ako ng payong. And balik tayo sa hotel. Okay guys, bago tayo umuwi, nakakita tayo ng dessert dito sa Mishu. Actually, wala naman talaga akong balak talaga guys na mag-dessert. Pero since yung kinain kasi natin is medyo maanghang and syempre sobrang strong ng lasa, para mawala lang sa dila natin, kain tayo ng ice cream. This is only 2,000 yen. Yan ako lang yan. 2,000 won. Or that's only 80 pesos. Okay, so guys, ito na talaga. Papaalam na ako. Goodbye. Bye-bye. Kain muna tayo. Okay guys, waiting na tayo sa bus number natin, which is 271. So ayan na. Using again neighbor map. Actually nakikita ko na yung bus 271 banda doon. Yeah, so naka-stoplight lang. So dito guys, meron silang tinatawag na climate card. Ito siya. So para sa mga foreigner na katulad ko, meron silang
parang unlimited pass for 3 days, 1 day, 5 days, 10 days, and so on. Marami silang days. And pwede mo lang itong loadan, guys. So, bumili ka lang nito sa mga convenience stores. Tapos, punta ka lang sa isang station. And then, pwede mo na siyang loadan doon. So, yung loading nito, guys, hindi siya per amount. Yung loading nito is on how many days yung kailangan mong or yung gagamitin mo. So, mag-load ka lang ng 1 day, 3 days, and all. So, ito na yung bus. Ay, ito pala siya. Lumas na. Hi.